Salamat o Diyos sa kauhawan ng bawat isa sa iyong mga salita at tunay na po Diyos nagpapalakas sa aming espiritu. Salamat Panginoon, ikaw po ang patuloy na magpakain sa amin at patuloy na mangusap sa amin. Maramdaman namin ang presensya mo Panginoon at makita sa amin Panginoon yung simbolo ng Panginoon. Ikaw po ang aming itinatag. Gamitin mo lamang po ang iyong likod, itago mo po ako sa iyong harapan. Ikaw po ang makita at maramdaman ng bawat isa po sa amin. Salamat po Diyos, walang puwang ang kalaban, walang puwang ang kahit na anong gawa ng dyablo sa buhay ng bawat isa. Makapag-focus po kami Panginoon at dalangin ko po o Diyos na sa aming pag-iwahiwalay mamaya ay dala-dala namin Panginoon ang mensahe na nais mong ipahayag sa gabing ito. Salamat po Diyos. We claim victory in the name of Jesus. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. So, malinaw naman po ang ang aking audio. So, wala po ako sa bahay at data nga lang po ang aking gamit. Pero salamat at I believe maayos naman. Ano nyo lang ako, interrupt nyo lang kung medyo choppy. Kaya lang, pag signal, wala tayong magagawa. But si Lord ang bahalang kumilos dyan sa signal na yan. Ano? Dahil sa kanya itong, para sa kanya itong ating ginagawa. So, bago tayo dumako sa mensahe, ay nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat, paggabay sa araw-araw and bukas. Pinagpapasalamat ko na makakapunta na naman kami ng Pampanga. At malapit na kasi ang opening doon. So, gabayan kami ng Panginoon sa aming pag-travel bukas. So, ayan. So, sino nakakaalala ba? Na-topic natin ito mga kapatid eh. Yung chapter 6 ng the purpose-driven church. No? Tayo po yung church, ano? Hindi po yung building. Paulit-ulit yung sinasabi yan para po maunawaan ng bawat isa. No? Kahit na nag-pandemic, tuloy-tuloy pa rin tayong mga church no? Sa paglilingkod sa Panginoon through online. Kaya nga nabuo no? At binuo ito ng Panginoon itong ganitong gawain. Kaya we are the church. So, ang title po ng ating pong pag-aaralan sa gabi pong ito is Communicating. Sino ba dito yung nakikipag-communicate no? Sa kahit na sino, no? Minsan nga ayaw mo na makipag-communicate no? Sa iba kasi naiinis tayo, marami tayong maraming kung ano-anong mga bagay na hindi magandang silang communication naman ay talagang sabik na sabik tayo na makita yung ating mga mahal sa buhay, lalo yung mga nasa OFW. No? Napakahalaga ng communicating, no? Ng communication sa bawat isa. Lalo at sa panahon natin ngayon ay talagang meron tayong mga internet. Okay? So, ang title nito is Communicating Your Purpose. Ayan. Paring Sis Beverly, bakit po? May message? Nagpuputol-putol po eh. Nagpuputol-putol po. Baka naano din ng camera. Okay. So, sige. Patay ko yung camera ko. Ayan, okay. Kasi naka-data. Okay na po ba? Amen po. Yan mas malinaw po. Ayan, okay, sige. Sorry at yan talaga ang signal sa Pilipinas pag hindi naka-wifi. Amen. So, purihin ng Panginoon. Kung maalala niyo po mga mahal kong kapatid, ano? Yung napag-aralan natin about kay Nehemiah. Okay? So, ang title po ng ating mapag-aaralan sa pagpapatuloy ng chapter 6, Communicating Your Purposes. Kamusta ba yung purposes ng bawat isa sa atin? And na lalakaran pa ba natin o nagagawa pa ba natin yung purposes na nais ng Panginoon na pinapagawa niya sa atin? Or busy tayo sa mga bagay-bagay na daily routine ng ating mga buhay? Yan. Trabaho, kain, tulog. Kamusta naman yung para sa Panginoon? So kaya ang ating mapag-aaralan is communicating your purposes kasi para mas lalo nating maunawaan na hindi lang tayo binuhay ng Panginoon para sa mga bagay-bagay, no? So napag-aralan natin itong kay Nehemiah sa chapter 4 verse 6:15. Actually binuo na nga natin yung buong chapter na yun para mas lalo nating maunawaan. At kung maaalala niyo mga kapatid, ito po yung senaryo na kung saan yung wall of Jerusalem ay
tinibag, no, ng mga Amonita, no, at napakaraming kalaban, no, pero binubuo sa tulong ng Panginoon at ng mga Israelite itong wall na to. Pero talagang may matinding labanan. At ang maganda noon, naghahalinhinan sila. Kung maaalala niyo yung kwento sa chapter 4, no? Yung iba natutulog, nagpapahinga, yung iba gumagawa. Pero may hawak na sandata. Okay? Para pag lumusob yung kalaban, ay meron silang panlaban. So, ganun po. Siyempre sa tulong ng Panginoon. Now, marami pong churches. Ayan, maraming mga churches ang nakakaranas sa mga ganito. They lost their sense of purpose and as a result became overwhelmed with fatigue. Ayan. So, yung iba, sa sobrang kabisihan. At syempre, may mga pamilya din, may mga trabaho, tapos may ministry. Talagang nakakaranas eh. Walang exempted, no? Walang exempted sa kahit sinong church, no? Nakakaranas ng overwhelmed with fatigue, frustration, no? Napo-frustrate and fear. Nakakaranas siya ng takot, no? Paano na kaya pag biglang nawala itong gawain, may mga ganyan, no? So, maraming pandaraya ang kalaban talaga eh. Pero si Nehemiah, ibahin natin siya kasi yung vision niya, no, na ipinapakita rin ng Panginoon sa kanya is talagang buo na, no? Tayo kaya bilang mga Kristiyano, kamusta naman yung vision? Hindi bisyo ha. Kasi pag sinabi mong bisyo, hindi mo na makikita yung vision. Sigurado tigok. Tigok ang mangyayari kapag puro bisyo. Vision po ang aking sinasabi, ano? So vision, si Nehemiah may vision. Okay? Vision niya na mabuo yung wall of Jerusalem. No? Para maitayo muli, no? Yung palasyo na 'yon, no? Yung kaharian na 'yon. Yung wall na 'yon para sa kapurihan ng Panginoon. So, ngayon naman po mga kapatid, pag-aaralan natin, sabi rito, once you have defined the purposes of your church, no? Kapag binigyan daw natin ng inalam natin yung definition, no? Dinefine natin yung purposes ng bawat church, you must continually clarify and communicate them to everyone in your congregation. Kongregasyon. Sabi ni Ate Jane kanina, parang may laban, no? May laban na wala nga silang masyadong benta sa kanilang negosyo. Pero ang paa niya, no? Tinatamad yung isip niya, tinatalo siya ng kalaban, no? Para hindi umattend ng prayer meeting. Samantalang napakarami nating napapakinggang mensahe na kapag tinatamad kang manalangin, mas lalo kang manalangin. Kapag tinatamad kang magpunta sa church, mas lalo kang pumunta sa church. Pero yung katawan niya, yung paa niya, papunta dun sa gawain ng Panginoon. Okay? Hindi natin mapipigilan yun. Why? Because kapag clarify sa'yo o sa atin yung purpose ng ating mga buhay bilang mga church na paglingkuran ng Panginoon, continually po yan mga kapatid. Ano man ang sitwasyon, may benta man o wala ang tindahan mo, For tapos you. ka man o masagana ka, magpapatuloy ka. So, sabi dito, it is not task you do once then forget about. It's a This bit is the big. foremost responsibility of ang bawat isa sa atin, no? May responsibilidad. Kanina po mga kapatid, ano, ma-share ko lamang po yung isa naming kasamahan, no? About sa responsibility. Siya po ay sa sales. Kahapon, sinabihan siya ng aming boss na dalhin mo tong disc ng kotse tsaka isang brake pads ng kotse doon sa customer na yon at magpakilala ka kasi bago lang din eh. Medyo nauna lang po ako sa kanya ng konti. So, malinaw yung instruction sa kanya kahapon ng aming boss na magpunta. May motor naman siya, may kotse naman siya. So, walang may dadahilan. Kanina, 2:30 na, dumating ang aming amo. Dumating. Okay? At tinanong siya. Sabi ng amo namin, ni Boss Francis,
na, oh, Jeremy, napuntahan mo na ba yung sinasabi ko sa'yo na customer na ibibigay mo yung order na disc ng kotse tsaka brake pad at para ma-introduce mo yung sarili mo na ikaw na yung bagong sales. Kasi ang trabaho niya ay lumibot talaga, magpaikot-ikot sa Metro Manila para i-promote yung Brembo na product. To make the story short, sabi ni nung bago, ay boss, inaantay ko pa po yung ano eh. Inaantay ko pa po yung instruction nyo. Nagulat ang amo namin. Sabi ng amo namin, instruction, eh di ba linaw-linaw na sinabi ko sa iyo kahapon na ito na instruction, no? So wala siyang naidahilan. So nakakalungkot na minsan or madalas ang Panginoon nagbibigay ng instruction. Nagbibigay siya ng mga responsibilidad bilang isang manggagawa ng Panginoon na kailangan nating talagang seryosohin, pakinggan ang kanyang mga gusto ipagawa, no? Through our leaders, through our pastor, no? Through the leading of the Holy Spirit, kailangan po nating seryosohin yan because ang usapan po rito, ang talagang pinagtutuunan dapat ng pansin is, syempre mahalaga yung kaluluwa bilang mga church. Kung paano tayo libreng tumanggap, kung paano tayo libreng nabubuhay sa mundong ito, na pinagpapasalamat natin araw-araw na tayo humihinga. Paano naman natin mapapangiti ang Panginoon? No? Kung hindi natin ginagampanan yung responsibilidad. Eh, Pastor, paano yan? Napakarami kong ginagawa. Busy ako sa paninda ko, busy ako sa ganito. Wala naman pong problema yun eh. Busy naman tayong lahat para makasurvive sa pang-araw-araw natin. Pero kapag atin pong tinatabunan ng kabisihan sa mga bagay-bagay, yung ministry na ipinagkaloob, tandaan po natin, every leader is a minister. No? Every member is a minister. Tayo po ay sa Panginoon na. Kaya, wag nating sabihin, mga kapatid, no? Na tayo po ay hindi naman ako pastor, hindi naman ako ganito, ganyan na mataas. Hindi po yun. Wala pong kinalaman yun. Kaya hindi ka pastor, hindi ka pastora, kaya hindi ka bishop. Ang tanong, ginagawa mo ba yung responsibilidad? Hindi naman natin kailangan maging pastor eh. Ang kailangan is yung gampanin natin para sa kapurihan ng Panginoon. So if you fail to communicate your statement of purpose to your members, you may as well not have one. Ano itong sinasabing you may as well not have one? Okay? So, meron pong 5 dito, pero hindi natin matatapos ito mga kapatid. Okay, next Friday ulit. Meron po dito, nasabi dito, ways, no? Mga ways, mga daan to communicate vision and purpose. Ano ba yung number 1? So sabi dito, there are several ways to communicate the vision and purpose of your church. Okay? Bilang mga manggagawa ng Panginoon, bilang tinawag ng Panginoon, maging isang leader. Number 1, mga kapatid, scripture. Dati hindi ko alam, ano ba yung scripture na yun? Hindi ko alam yan eh. No, lalo't English pa. Alam niyo, mahina tayo sa English. So, ginugoogle ko pa yan. Ano ba yung scripture na yan? Yun pala, yung scripture, yan po yung word of God na ating binabasa. Scripture. Okay? So, ano ba itong scripture na ito? Dapat daw po mga kapatid, bilang mga dumadalo sa gawain ng Panginoon, no? Sa gawain na tulad nito, sa mga face-to-face na sa church, sa panambahan, teach the biblical truth about the church. Okay? Truth, yan yung keyword. Biblical truth. No? Yun hindi dapat nababali, hindi dapat binabawasan, hindi dapat dinadagdagan. Kung ano yung nakasulat sa Bible, no? Iba-ibang version yan, yun lamang po ang dapat na ituro. Okay? Hindi pwedeng dagdagan. So I've already mentioned, sabi ni Pastor Rico Aren, I've already mentioned that the greatest church growth
textbook is the Bible. Bible, tandaan po natin yan. Eh, bakit yung pinag-aaralan natin ngayon, purpose-driven church? Hindi naman Bible yan eh. Ayan. Okay, so baka may magtanong sa inyo. Yes, hindi nga po ito Bible, pero meron po dito nakapaloob ng mga verses about sa Bible, about sa paglago ng isang church, ng isang templo. At tayo po yun. Okay? Kaya, lumalago ang mga miyembro sa church, no? At nagpapagamit anuman ang sitwasyon ng buhay dahil talagang yung pagmamahal, yung dedication, yung intention sa paglakad sa kalooban ng Panginoon na sinasabi sa Bible, nagagawa yon dahil nga yung puso ay handang sumunod. So, teach the doctrine, sabi rito, of the church passionately and frequently. Ibig sabihin mga kapatid, talagang dapat kung gaano ka may passion sa pagpapaganda ng muka, kung gaano ka may mag-passion diyan sa mga damit na magagara, no? Kung paano yung passion mo sa pagluluto, paano yung passion mo sa paglalaro ng kung anumang mga physical games, kung ano yung passion mo sa pagdodrawing, no? Dapat yung passion din natin sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat yun ang una. Yun ang una. So, show how every part show how every part of your church vision is biblically based by giving Bible verses that explain and illustrate your reasoning. Alam po natin mga kapatid, may mga verses na ating mga binabasa. Meron po yan kahit na yung mga quote, may napakahalaga yan sa mga malalalim na talagang katuruan. Ultimo tuldok, quote, letra, sinasabi ng bawat salita diyan sa Bible, may mga matitinding kahulugan yan spiritually, syempre. Okay? So, na-explain yan, mga mahal kong kapatid, sa tulong po ng banal na espiritu. Bakit ko po nasabi? Dati-rate, pinagbabasa kami ni nanay, nung Catholic pa kami, ng Bible every 6 p.m. No? Iniipon na kami ng nanay ko niya, nag-rosaryo na kami. Binabasa ko, kahit doon sa Fatima Valenzuela, yung pinagsisimbahan namin, basa lang ako, pero wala eh. Hindi ko talaga maintindihan. No? Never kong naunawaan. Pero nung nakakilala na ako sa Panginoon at tinanggap ko siya ng buong puso bilang Diyos at sariling tagapagligtas, doon na pumasok yung mga kahulugan sa turo ng banal na espiritu. Siya talaga yung mangungusap, wala na pong iba, no? Maaaring may mga bagay na nagtuturo, may mga tao na nagtuturo, no? Pero iba yung kanilang pakahulugan. And minsan, ang nangyayari mga kapatid, no, ingat po tayo, no, lalo sa mga pagtuturo kasi pwedeng maligaw ang mga nakikinig kapag hindi talaga guided ng Holy Spirit. Ingat po tayo mga kapatid, ano? So, marami pong kaparaanan. Ano pa? No, ways to communicate vision and purpose. Symbols, number 2. Symbols, no? Sa Tagalog, simbolo, sagisag, o yung tinatawag na tanda. Okay? Ano ba itong mga simbolo na ito? No? Kamusta yung simbolo ng pagiging isang anak ng Diyos? Yan. So, great leaders, sabi rito, have always understood and harnessed the tremendous power of symbols. Paano malalaman? No? Yung, okay, para mas lalo nating maunawaan mga mahal kong kapatid, yung simbolo ng flag ng Pilipinas, sino ba yung nakakaalam dyan? Yung sa 3 stars, ano nire-represent niyan? No? Sabi rito, ayon po sa aking pagsusuri, pag-search sa Google, the 3 stars, no, sa flag po natin, the 3 stars represent the 3 major island. Okay? Baka hindi nyo po alam ito.
three major island. Ano ba yung mga island ito? Ito yung mga simbolo na ito, yung 3 star. Morning. Major island of the Philippines. Luzon, Sorry, we Visayas, have and Mindanao. Okay, baka ngayon nyo lang po nalaman. Ano pa? Yung we're yellow getting ready, sun, Amy. no? Yung araw nandiyan sa bandila We natin. have your sister The soon. yellow sun symbolizes freedom, unity, democracy, and sovereignty. Okay? Ano pa? Ay paano naman yung ano, the 8 rays of the sun are in honor of the 8 provinces. Ano kaya itong mga Amy, do you walong have game today? 8 rays of the sun na Is it ito? home? Yung naka ano ba? Yung naka parang sinag, yung Okay. sikat, 5:30? no? Mapapansin niyo yung drawing sa ayun nakalagay sa bandila natin. May mga sinag-sinag yan eh. 8 yan, 8. Ito pong mga provinces na ito, number 1 is Nueva Ecija. Okay? Kila Ate Beverly. Manila, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, and Bataan. 8 yan. Who first started? Bakit kaya? Yan ang mga provinces na nakalagay doon, na simbolo niyan. Yan po yung mga first started the revolt against the Spaniards. O, alam na natin ngayon. No? So, the white triangle naman, white triangle na nasa ating bandila represents liberty and equality. Okay? So, the color blue naman, yung color blue, asul, sa bandila natin, sumisimbolo po yan ng kapayapaan, ng katarungan, at katotohanan. Peace, justice, and truth. Okay? At yung color red naman po, sumisimbolo yan po ng bravery, courage, and patriotism. Yan. So yan po yung mga simbolo ng ating flag. Now, bilang mga anak ng Diyos, yung simbolo ng pagiging mga child of God, ano naman kaya? Yan. Yan po yung bunga ng banal na espiritu na makikita sa atin. And that is the symbol na anak yan ng Diyos. Meron kang kahinahunan, meron kang pag-ibig, meron kang kabaitan. Nandyan yan, no? Yan yung mga simbolo ng pagiging anak ng Diyos. Pero kung palaaway ka, pala sigaw, or kung ano man, konting kibot lang, galit na, aba, ibang simbolo yun. No? Ibang simbolo yun. Kaya ingat-ingat, ano? Okay? So, symbols can be powerful communication tools because they elicit strong passion and emotions. For instance, you would be outraged. Ayan, outraged. Pag sinabing outrage sa Tagalog, mga kapatid, yung nagalit. No? Outrage. Nagalit. No? To find a swastika painted on your church wall while an American flag brings out feelings of honor and pride. No, sabi ni Pastor Rick Warren yan. Sa flag ng American. So, sa kontinente daw, sa mga kontinente, no, medyo lumalalim tayo ngayon sa pag-aaral, no, kasi church eh. Sa mga kontinente, continents have been conquered under the sign of Christianity cross. Christianity cross, 'di ba si Jesus Christ napako sa cross? Now, naaalala ko yung mensahe na yan eh. Yung meron niyang simbolo eh, yung pahalang tsaka yung patayo sa cross. Meron yan, no? Kung di ako nagkakamali, no? Yung pahalang, yan po yung pag-abot sa ibang mga tao. At yung patayo, no? Doon sa part ng cross, ito po yung pundasyon natin na nakatuon sa langit, sa Panginoon. No? Kung di ako nagkakamali kasi na-imensahe ko na po yan nung nasa Saudi Arabia po ako. To God be the glory. Okay? So, ito naman mga kapatid, Amy, let her sit in communism, the center. hammer, and sickle. Yan yung mga simbolo naman nila. Hammer, no? Yung mga yan. Pag sinabing hammer, hindi lang naman sasakyan na may hammer. Hammer na martilyo, no? Yung mga komunista,
Meron yang Okay. mga simbolo ng martilyo. Para nakahanda na. Ano pa? Yung Islam, no? Yung Islam, yung mga galing na Saudi Arabia diyan o ibang sa Middle East, and Islam crescent moon. Yung nakita niyo yung parang nakasalo yung half moon sa kanilang mga panambahan na building, yung parang nakasalok, no? Yun po, no? Yung kanilang mga simbolo. At pagka papasok ang Ramadan, no? Para po sa inyong mga kaalaman, pag darating na ang Ramadan, magra-Ramadan na, ang pinaka simbolo nila, ang pinaka pinagbabasihan nila, kapag bilog na yung buwan, yun na yung start ng Ramadan. At pag magtatapos naman sa loob ng isang buwan, lalabas uli yung bilog na buwan. Okay? Sa Pilipinas, pag bilog na yung tiyan, doon na makikita yung simbolo na buntis ito, no? And joke lang po. Yun po yung nangyayari, no? Kahit kasal na. So, anyway, nakakalungkot, no? Pero may mga simbolo talaga na talagang meron pang mga fraternity symbols, no? But mga kapatid, a saddleback we've used to symbols, 5 concentric circle and a baseball diamond to illustrate our purposes. Sa Saddleback Church nila, Pastor Rick Warren po ito. Meron silang baseball diamond. Okay? So, sabi ni Pastor Rick Warren, this will be explained in the next 2 chapter. Okay? Madadaanan natin yan at ipapaliwanag sa atin yan, no? Sa tulong ng Panginoon. And last, slogan. No? Sino ba yung nakakaalam ng mga slogan dyan? Slogan. Hindi yung mabagal na baril, ha? Yung slogan 'yun. Okay? Slogans. Pag sinabing slogans sa Tagalog, ito po yung salawikain. Medyo malalim, ano? Salawikain, pamansag, o yung tinatawag na sawikain. Okay? Yung ano ba yung mga salawikain na naalala ko? Basta mamaya iano ko. So, ano ba itong slogan na ito? Slogans, maxim, mottos, and pithy phrases are remembered long after sermons are forgotten. Marami pong mga tao naaalala yung slogan, pero yung mensahe ng Panginoon nakakalimutan agad. Pero may mga tumatanim. Parang ganito, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Yan. May mga slogan niya. Kung di ako nagkakamali, isa yan sa mga slogan, no? So, many key events in history have hinged on a slogan. Remember the Alamo. Sino nakakalam ng Alamo, no? Alamo, Sink and Bismarck, give me liberty or give me death. Yan yung mga slogan nila, no? So, history are proven that simple slogan repeatedly shared with conviction. Kaya yung slogan na ating napapakinggan, nababasa sa iba't ibang mga klaseng libro, tumatanim yan sa utak ng tao. Kapag lalo pag paulit-ulit na binabanggit. At ang sabi nito, history has proven that the simple slogan repeatedly shared with conviction, namomotivate ng slogan, the word, to do things they would normally never do, even to give up their lives on a battlefield. Sabi nga ng iba, di bali lang tamad, hindi naman pagod. Maraming ganyan. Di bali lang tamad, hindi naman pagod. Nako, wala kang sweldo pag ganyan. Okay? So, bilang pagkatapos, we develop and use dozens of slogans at Saddleback Church to reinforce kayo mga kapatid, no? Sa kanila pong slogan sa Saddleback Church nila Pastor Rick Warren, sabi rito, binanggit ko po ito kanina, every member is a minister. Yan ang mga slogan. Every member is a minister. At ito pa yung isa. All leaders are learners. All leaders are learners. Sigurado ako ito matatandaan nyo, no? Yung mga salitang ito, bukod sa mga napagdaanang salita kanina. And sabi dito, we're saved. Na-amaze po ako po rin ng Panginoon.
We're saved to serve. Niligtas tayo para maglingkod din, mag-serve din sa Panginoon. Ano pa? Evaluate for excellence. Win the lost at any cost. Yan yung mga slogan nila, no? Win the lost at any cost. Di ba ang gaganda? And many others po, mga kapatid. So, I periodically set aside time to think of new ways to communicate old ideas in fresh, succinct ways. No? So, purihin ang Panginoon. And I believe, mga kapatid, na itong ways to communicate vision and purpose. Number 1, yung scripture. Number 2, symbols. And number 3, slogan. Sa susunod po, stories. And number 5, specific. Yan po yung ating pag-aaralan sa susunod. At marami pa, no? Kalooban ng Panginoon ang masunod. So, purihin ng Diyos at salamat sa kanyang maiksing mensahe. But I believe meron tayong napulot, mga kapatid, no? Dito lang sa slogan na ito, napakarami nating mapupulot talaga na talagang may laman, no? May laman talaga at talagang para sa kapurihan ng Panginoon, tayo ay kanyang tinuturuan. Amen? So, tayo po ay magpasalamat at purihin ang Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. Communicating your purposes. Hallelujah, Lord. Father God, we thank you. Muli, bilang mga naglilingkod sa iyo, Panginoon, iba't iba man po kami ng mga panambahan na dinadaluhan, mga churches, but I believe, Lord, na iisa ang aming espiritu to communicate your purposes and vision. And we pray, Lord, na sa amin pong pag-aaral ay patuloy mo kaming palaguin. Anuman ang sangka ng kalaban sa aming buhay para hindi kami magamit, hindi po yan mananalo dahil matagal na siyang talunan. And I believe, Lord, na sa bawat pagkakataong ibinibigay mo, lakas, talino, wisdom, knowledge, and understanding, ito po'y gagamitin namin para sa iyong kapurihan. Hindi lang para kami ay lumago, kundi yung iba rin po ay lumago at magamit ang kanilang mga buhay para sa iyo lamang, Panginoon. Thank you, Lord. Patuloy ka po naming pupurihin, sasambahin, dadakilain, anuman po ang aming pong pinagdadaanan. Thank you, Lord. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ang iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Back to you. Kung nagdadrive ka, pwede mo ipasalo sa iba. Amen. Okay lang po, Pastor. Glory to God po. Maraming salamat po sa mensahe.